Ganito din ba ang iyong anak? Tinatamad mag-aral? Paano nga ba sipaging mag-aral ang mga bata? Sa bidyong ito, pag-usapan natin ang mga paraan kung paano nga ba sisipaging mag-aral ang mga bata. Keep on watching to learn something. Hello, Blissful! This is your teacher, Sheshe, and welcome back to my channel. Today's video is a parenting video patungkol kung paano nga ba natin matutulungang sipagin ang inyong mga anak sa kanilang pag-aaral. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Dahil nga po, modular distance learning na ang paraan ng pag-aaral ng mga bata ngayon, marami na pong bata akong nakakausap na tinatamad na silang mag-aral ng kanilang mga module. At marahil, isa ito sa malaking problema ng mga mami, nanay, mama o guardian na nagbabantay sa pag-aaral ng kanilang mga anak sa kanilang mga tahanan. Kaya po, sa bidyong ito, pag-usapan natin ng ilang mga paraan kung paano nga ba sisipaging mag-aral ang inyong mga anak. Unang paraan, magtalaga ng mga responsibilidad. Mga mami, alam naman po natin na ang mga bata ay walang ibang laman ng isip kundi kumain, maglaro, kumain, maglaro. Kaya po, mas makakabuti sa mga bata na bigyan po natin sila ng responsibilidad sa ating mga tahanan. Kahit simpleng magawain lamang po na magtutulak sa kanila para igalaw ang kanilang mga katawan at gumawa ng mga produktibong bagay. Ang mga halimbawa po nito ay pagpasyal sa mga alagang aso, pagdidilig ng mga halaman, pagpupunas ng lamesa pagkatapos kumain, pagdiligpit ng kanilang higaan. Yung mga simpleng bagay po na ito ay maaari niyong ibigay sa kanila bilang responsibilidad na dapat nilang gawin. Sa paggawa po nila sa mga gawain ito, mapipilitan po silang magkaroon ng body movement at igalaw ang kanilang katawan para tapusin yung ibinigay ninyong responsibilidad o gawain para sa kanila. At ito po ang nagiging warm-up ng kanilang katawan para po sila ay sipagin at gumalaw-galaw. At dito po ay susundan na ng kanilang gawain para sa kanilang pag-aaral. Kumbaga po, naikokondisyon na po natin sila bago pa sila gumawa ng mga task nila sa kanilang pag-aaral. At ngayon naman po ay dumako tayo sa pangalawang paraan kung paano nga ba sisipaging mag-aral ang mga bata. Pangalawa ay gumawa ng schedule ng pag-aaral. Ito po yung oras na ilalaan nila sa araw-araw para sa panahon ng kanilang pag-aaral. Mas mainam po kung ilalagay natin itong schedule nila sa umaga kasi po fresh pa po yung mga utak nila. Gawin lamang po natin ito sa araw-araw para makasanayan nila na tuwing ganitong oras sila ay nag-aaral. Pansinin niyo po mga mami, kapag nasanay na po sila na tuwing ganitong oras nag-aaral sila, kapag hindi sila nakapag-aral sa oras na yon, sila mismo ang magsasabi sa'yo na oras na ito para sila ay mag-aral. Iyan po ay aking karanasan sa aking dalawang tutor. Dahil sinanay ko po sila na every 10 in the morning yung aming tutor, tuwing 10 in the morning, palagi na po silang nag-aaral at nung mag-ECQ nga po at walang distribution ng module, sila mismo yung nagtatanong sa akin kung kailan daw ba ulit kami mag-aaral dahil nga po, nasanay na sila na meron silang schedule na sinusunod sa kanilang pag-aaral. At ngayon po ay dumako tayo sa pangatlong paraan kung paano nga ba sisipaging mag-aral ang inyong mga anak. Pangatlo po ay iparamdam sa bata na meron kang tiwala sa kanila. Madalas po, ito ang nagiging problema ng maraming magulang. Hindi po nararamdaman ng mga bata na pinagkakatiwalaan sila ng kanilang mga magulang. Makakabuti po sa mga bata kapag naririnig nila mismo sa inyong mga magulang na pinagkakatiwalaan nyo sila na kaya nilang tapusin yung mga dapat nilang sagutan sa module o yung lahat ng requirements na kailangan nilang ipasa sa school. Mga mami, alam ko po na mahirap, pero sana naman
Huwag naman po palaging pinapalo yung mga bata para lang gawin po yung mga module nila. Subukan nyo pong magbigay ng mga positive words o magagandang salita para sa kanila bago nila gawin yung mga module nila. Halimbawa po, anak, alam ko magaling ka, kaya kayang-kaya mong gawin yan kung ano man yung nasa module mo. Mga ganong simpleng bagay, alam nyo po, malaki ang impact nito sa mga bata. Dahil mararamdaman nila na meron kayong malaking tiwala sa kanila. At pagkatapos po na to, hayaan nyo na po na sila yung dimaskarte kung paano nila sasagutan yung module nila. Kasi po, napansin ko yan sa mga tutor ko na pinapabayaan ko lang po sila kung paanong paraan sila mas komportableng sagutan yung module. Yung isa po, minsan nagsasagot pababa, yung isa naman po, pahalang, or minsan naman mas inuuna yung drawing kesa yung pagsulat. Kapag tinatanong ko po sila kung bakit ganun sila sa pagsagot, kasi daw, mas nadadalian daw po sila kapag ganun sila sumagot. Sa akin naman po, walang problema kasi ang mahalaga po is masagutan nila at matapos nila kung ano yung ginagawa. Whatever way yung gusto nilang i-apply doon sa pagsagot ng module nila, hayaan po natin sila at wag na po tayong kumontra. Basta lagi ko lang pong pinapaalala sa kanila na kailangan ay gawin nila yung best nila doon sa ginagawa nila para matuwa si teacher sa mga sagot nila. Ayan mga mamis, nakakatatlo na tayo ha. Baka naman pwedeng mag-subscribe na kayo kung meron na kayong napupulot na mga tips na maaari nyong i-apply kung paano sisipagin ng inyong mga anak. Pakihit naman yung subscribe button ha. Maraming salamat! Okay, dumako na tayo sa pang-apat na paraan kung paano nga ba sisipaging mag-aral ang inyong mga anak. Pang-apat ay maging pare-pareho sa mga gawaing ito. Mahalaga po na maging consistent po ang mga bata sa kanilang ginagawa para masustain po natin yung kasipagan nila sa pag-aaral. Huwag po kayong papayag mga mami kapag nagpaalam yan na, mamaya ko na lang to gagawin. O may uunahin siyang ibang bagay na gawin bukod doon sa kanyang pag-aaral at doon sa task na ibinigay ninyo sa kanya. Huwag na huwag po kayong papayag mga mami. Kasi po, ang mga bata, marami po yung dahilan at mahilig pong gumawa ng dahilan. Kapag minsan nyo silang pinayagan, uulitin at uulitin po nila yan. At mangyayari po, hindi na po nila magagawa yung mga dapat nilang gawin. Kaya po, maging istrikto po tayo doon sa mga ipinapagawa natin sa kanila. Kailangan po, everyday, pare-pareho po yung ginagawa nila. Kasi po, nasasanay na yung sistema nila dito sa mga dapat nilang gawin. Lagi nyo rin po sila dapat i-check kung natapos na ba nila yung gawain nila. Kasi po ang mga bata, kapag hindi mo tinatanong, parang nakakalimutan nila kung ano yung dapat nilang gawin. So as a guardian, as a parent, ikaw na yung mag-check na, anak, natapos mo na ba yung module mo? Anak, nasagutan mo na ba? O anak, nagawa mo na ba yung pinapagawa ko sa'yo? Yung mga ganun po, simpleng salita, simpleng paalala para po maging consistent po yung mga bata doon sa mga ginagawa nila. Kailangan po natin silang gabayan para kahit bata pa sila ay nagiging produktibo na po sila. At ngayon naman, dumako tayo sa panglimang paraan kung paano nga ba sisipaging mag-aral ang inyong mga anak. Panglima po ay magbigay ng gantimpala. Karamihan po ng bata ay madalas ma-motivate kapag merong reward. So, sa education system po, ito yung tinatawag na positive reinforcement. Wala pong masama mga mami na magbigay tayo ng reward bilang ito yung ating pag-appreciate dun sa kanilang mga ginawa. Kapag po natapos na nila yung mga module nila, much better po kung bibigyan natin sila ng incentive o reward dahil tinapos nila yung kanilang gawain. Alam niyo po ba, in-apply ko po yan sa mga tutor ko. Siyempre po, nasa 3rd quarter na tayo ngayon ng module. At napansin ko na parang boring na talaga sila na sagutan yung module nila. Hindi na sila excited, yun nga po, tinatamad na sila. Kaya naisip ko po na bigyan sila ng reward. Ang ginawa ko po is nagbigay po ako ng free wifi every time na matatapos nila yung lahat ng module namin for a week. Sinabi ko din po na bibigyan ko sila ng treats or
ililibre ko sila ng something sweet kapag natapos nila yung lahat ng module. Alam niyo po ba na nagiging paraan ko po ito para inganyohin sila na tapusin yung kanilang module kapag medyo mga tinatamad na, pinapaalala ko po na, uy, yung free wifi ha, pagkatapos ng module natin ibibigay ko sa inyo. Tapos, binibilisan na po nila yung paggawa dun sa mga sasagutan nila. And then, minsan sila din po na, uy, teacher ha, yung free wifi namin ha, pagkatapos ng module ha. Tapos, makikita nyo po na they are excited na gawin at sagutan yung mga module nila. Mga simpleng mga reward lang na pwede nating ibigay. Kayo ba, mami? Meron ba kayong mga naiisip na reward na pwede nating ibigay sa mga bata? Pwede po bang paki-comment nyo naman po sa baba para matulungan natin yung mga mami na namomroblema kung ano ba yung pwede nilang i-reward as motivation para sipaging mag-aral ang kanilang mga anak. Hintayin ko po para matulungan po natin yung mga mami na wala nang maisip na pwedeng ibigay na reward doon sa kanilang mga anak. Mami, i-apply mo na to ngayon ha, pagkatapos mong panoorin ang video ito. At i-share mo sa akin kung effective ba o hindi. At kung meron naman po kayong mga tanong about sa inyong mga anak, problema na nais nyong masolusyonan, i-comment nyo lang po sa baba at hanapan po natin ng solusyon ang inyong problema sa inyong mga anak. Kapag sama-sama po at tulong-tulong, lahat po ay kaya nating gawin. Good luck mga mami! Maraming salamat po sa inyong panonood at kung meron po kayong natutunan, again, don't forget to like and subscribe to my channel for more videos na gagawin pa natin sa mga susunod. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-ingat po tayo palagi. God bless us all. Bye-bye, blissful!